Hello guys! So ayan, ito na yung resulta doon sa poll na ginawa ko recently. Na-excite ako doon sa mga nag-post ng questions ninyo doon sa comment section, no? Kasi ang sabi ko ano yung gusto nyong tanong slash topic na gagawin ko sa next collective reading ko. So, nakita ko yung first question doon pero hindi ko na ning pangalan na. Ang tanong, ano yung magiging future sa person if ever na ikaw yung napili niya? Sige, ayan. Alam mo na kung sino ikaw yung nag-post ng question na to. Ano yung magiging future mo sa person mo if ever na napili ka niya? Let's try to squeeze some answers galing sa ating mga cards. Mukhang problematic tong cards mo dito, dear. Pero sige, try natin to reading. So, para na rin kayo nagpa-personal reading dito, guys. O, 'di ba? Regalo ko na yan sa inyo. Tignan natin. O. Alam mo, ikaw na nagtanong kung ano yung magiging future mo with this person. Oo, if ever napiliin ka niya, oo, pinili ka nga niya, pero parang may mga dreams na hindi mafu-fulfill dito. Ang nakikita ko dito is pagiging unhappy. Ayan o, this is a sign ng broken family or pwedeng hindi pa rin kayo hindi matutupad yung pagkakaroon ng pamilya with this person. No? It could be a lot of reasons, no? Pwedeng nagbago ng feelings, nagbago na ng isip, pero wala ako nakikitang happily ever after. Actually, walang happily ever after kasi you have the 10 of cups in reverse. And pwedeng itong person na to will show up ng pagiging immature, no? Emotionally immature, no? So, yun pa lang parang, dito pa lang nakikita ko na hindi ka magiging happy, pwedeng sasakit yung ulo mo dito sa person na to. Kasi nga may siya pagiging emotional na emotionally immature. Disappointment yung mapapala mo from this relationship, this person. Okay, so pagdating sa samahan ninyo yan, may disharmony, disconnection, misaligned values, pwedeng may mga incompatibilities. Yun na nga, sinasabi ko, mukhang walang happily ever after. Mukhang walang matutuloy na family dito, no? Or kung matuloy man na magkaroon kayo ng familya, if ever na matuloy na magkaroon kayo ng family, pwedeng hindi ka pa rin magiging masaya, no? Kumbaga deep in your heart parang hindi may something na nakulang or hindi ka masaya. Kasi nga parang parang meron lumilitaw dito na pwedeng hindi kayo magkasundo sa maraming bagay, no? So pwedeng may mga incompatibility issues dito. Okay? May burnout, no? Ayan, another card, no? You have burnout. Four of Swords in reverse. Exhaustion ang mapapala mo. Ibig sabihin, burnout. Mapapagod at mapapagod ka sa relationship ninyo. Mapapagod ka dito sa person na to. So, it could be mag-uubos ka ng maraming pasensya, no? Mai-stress ka, diba? Sabi ko nga dito, disappointment, no? At saka parang insecurity lang ang mapapala mo kasi pwedeng hindi feel mo hindi niya na ibibigay yung ng equal yung kung ano yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya, 'di ba? At least kahit papaano
deserve naman natin na ma-feel or ma-receive kung ano yung binibigay nating love, syempre. Lahat tayo, 'di ba, ganun. So, pero lang kung may pagka-martyr ka na okay lang sa'yo, na hindi bumalik yung love, 'di ba? Pero Diyos ko naman maging anong tawag din, magpakatotoo tayo. Syempre lahat tayo gusto natin na kapag love natin yung person, love din tayo, 'di ba? Pero in this person's case, sa inyong dalawa, ay mukhang hindi. No? Yun na nga kasi nga pwedeng immature yung person yan. And by the way, pwedeng may water sign dito. Whether ikaw yung water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, o yung person. So, yun na nga. Balik tayo dun sa burnout. Ang mapapala mo dito, stress, resentment, restlessness, pagiging exhausted, burnt out. So, ibig sabihin, the energy na makukuha mo from this relationship is nakaka-drain. No, madidrain ka, madideplete ka nitong person na to. Okay? So, ayan. Ito yung mga nakuha kong energies. I hope makatulong to at sana na nagustuhan mo yung reading. Ikaw na nag-post ng question na ito. Take care and God bless.